Hi kabamba! Kumusta po kayo? Magluluto ako ngayon ng dalawang klase ng ulam. Dalawang klase ng ulam yung aking iluluto dahil hindi naman masyado mahilig ang mga anak ko sa gulay or sa mga ganitong klaseng dinengdeng. Tara at samahan mo akong magluto, manood, matuto at mag-enjoy. Tatlong klase lang ng gulay yung aking pagsama-samahin dito sa aking dinengdeng. Dato'y bagas ti kamuti, bunga ti tarong, ken bulong ti parya. Di ko sana ito lalahukan ng bunga ng talong. Kaya lang ay may nakita akong bunga ng aking tanim na talong. Kaya dinagdag ko na rin dito. Nag-ihaw pala ako dito ng isang dalag. Ito yung aking isasahog dito sa aking dinengdeng. Ito yung tinira ko nung nagluto ako ng sinampalukan na dalag. Kung gusto mong panoorin yung pagluto ko ng sinampalukan na dalag, ay iyo lang hanapin dito sa aking page. Pagkaihaw ko naman sa isda, ay umpisahan ko na yung pagluto ng ating dinengdeng. Dito sa aking cooking pot na may tubig, ay akin lamang nilagay yung aking ginayat na kamuti. At nilagay ko na rin dito yung aking inihaw na dalag. Hinugasan ko lang ito ng saglit para matanggal yung abo na dumikit dito sa isda. Akin lamang itong tinakpan at pinakuluan. Then nung kumulo na ay naglagay lang ako dito ng bagoong. Ganito lang naman kasimple yung mga niluluto naming dinengdeng na mga Ilocano. Kahit isa or dalawang klase lang ng gulay ay pwede na namin itong lutuin na dinengdeng. Pagkalagay ko dito sa bagoong ay akin muling tinakpan at papakuluan lang ito ng saglit. Nung kumulo na ay nilagay ko na dito yung talong. Ito palang dalag kabamba ay may isa kaming tawag dito. Tinatawag namin itong buri-ikaw. Pero mas popular na tawag dito ay itong dalag. Nung luto na itong talong na aking nilagay, ay sinunod ko namang ilagay itong dahon ng ampalaya. Itong klase na luto ng dinengdeng ay tinatawag din namin itong buridibot. Dahil dito sa pagluto natin dito sa kamote, lutuan tayo dati ang gingana lama burbur. Isu nga buridibot mutlat ti awag mi dito. Yung halagang 20 pesos na dahon ng ampalaya ay akin lang itong nilagay lahat. Isa kasi ito sa aking paboritong gulay. Kahit isang minuto lang natin ito pakuluan ay talagang luto na itong dahon ng ampalaya. At kailangan ay pagkaluto nito ay kailangan na nating kumain dahil mas masarap ito pag bagong luto para hindi masyadong mapait itong sabaw ng ating dinengdeng. Ay nanagimasan dati si daag kakapsat. Ito naman yung aking prepare na isang klase ng ulam. Pinagsama-sama ko lang dito yung kamatis, sibuyas at luya. Naglagay din ako dito ng kunting seasoning granules at paminta. Pwede naman kahit asin kung ayaw nyo ng seasoning granules. Akin lamang itong hinalo. Ito pala ay papalaman natin dito sa ating pusit. Inihaw naman na pusit yung aking isang prepare na ulam ng aking mag-aama. Kunti lang kasi yung aking niluto na dinengdeng. At malamang ay dalawa lang kaming mag-asawa ang kakain noon. Dito pala sa pinalaman ko dito sa pusit. Kung ayaw nyo naman ng luya ay kahit wag nyo na itong lagyan. Medyo nadamihan ko yung paglagay ng luya. Kaya sabi ng aking bunso ay medyo matapang daw yung lasa ng luya. Pagkalagay ko naman sa mga palaman nito, gumamit naman ako ng toothpick para maidugtong ko yung ulo ng pusit. 3 piraso lang pala ng pusit yung aking iihawin. Akin lamang itong binuhusan ng light soy sauce para naman ay magkaroon din ng kunting lasa itong pusit. Kung wala naman kayong light soy sauce, pwede naman yung regular soy sauce. Kunti na lang ang inyong ilagay para hindi maalat. Sa pag-ihaw naman dito ay huwag nyo itong tagalan para hindi maging makunat itong pusit na inyong iniihaw. Yan na kabamba, ready to serve na yung dalawang klase na niluto ko na ulam. Itong dinengdeng na buridibot na sinahugan ko ng inihaw na dalag. Dahil ito'y tisidak kakabsat. Mayat manuntiling etan no kastoy kaimas tisidaan. At ito naman yung kanilang ulam, inihaw na pusit. Toyo plus kalamansi with sili naman ang sausawan. Tara at kain na tayo. Salamat sa panonood kabamba. Hanggang sa muli.